Sa buhay daw, makakakilala ka ng isang taong magiging kasanggang dikit mo sa anumang problema na kahaharapin mo. Katulad na lang ni Nathalie na mayroong matalik na kaibigan na si Julie. Parang tunay na magkapatid na ang turingan nilang dalawa at halos 10 taon na rin silang magkakilala. Magkasama sila kahit na saan magpunta ang isa. Nung nag-aaral sila ay iisa sila ng paaralan. Nang mapilitang huminto sa pag-aaral ay magkasama silang tumira sa iisang bahay. Hanggang sa magkaroon ng trabaho ay pareho rin sila. Para kay Nathalie, hindi niya makakayang magpatuloy sa buhay kung hindi niya nakilala si Julie. Marami na silang pinagsamahan at kinaharap ng mga pagsubok ng magkasama. Huy Nathalie, ang lalim naman ata ng iniisip mo. Problemado yarn? Bahagyang tinapik ni Julie ang balikat ng kanyang kaibigan. Huwag mong sabihin sa akin na may pinagdadaanan ka na naman. Ha? Wala. May iniisip lang naman ako pero hindi yun problema. At talagang tsaka mo naisip ang gumanyan kung kailan nasa kalagitnaan tayo ng trabaho, ano? Baka mawalan ka ng trabaho kapag nakita ka ni Ma'am Jan. Wala pa naman tayong customer, no? Kahit na, alam mo namang nanonood si Ma'am sa CCTV kapag bored siya. Hayaan mo siya. Makikita niya rin naman na wala pang customer. Ano naman ang gagawin ko rito? Magkalat pagkatapos ay tsaka ko lilinisin? Natawa na lamang si Julie. Kahit kailan talaga ay nakakainis kang kausap. Wala man lang akong makuhang matinong sagot sa'yo. Hayaan mo na lang muna kasi ako, Julie. Panira ka naman kasi ng trip eh. Napangiwi na lang ang babae bago naglakad paalis at iniwang mag-isa ang kanyang kaibigan. Muli na namang natulala sa kawalan si Nathalie at naging malalim ang iniisip. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mapangiti habang isa-isang pumapasok sa isip niya ang mga alaala na magkasama sila ni Julie. Sa sobrang tulala ni Julie ay hindi na niya napansin ang pagpasok ng isang lalaki. Parang timang pa rin ang dalaga nakangiti habang nakatitig sa kawalan. Nang mapansin nga siya ng lalaki ay nangunot ang noo nito dahil sa labis na pagtataka. Miss, ayos ka lang ba? Winasiwas ng lalaki ang kamay nito sa bandang harap ng mukha ni Nathalie. Uy, nababaliw ka na ba? Bakit nakatulala ka riyan? Ay anak ng kalabaw! Gulat na bulalas ni Nathalie. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Customer ako. At kung hindi ako nagkakamali, isa itong restaurant. Tingin ko ay makapapasok talaga ako rito nang walang kahirap-hirap. Pinipiloso po mo ba ako? Sinasagot ko lang ang tanong mo, miss. Napangiwi si Nathalie at inirapan ang lalaki. Ano bang order mo? Ganyan ka ba sa mga customer nyo? Sagutin mo na lang, sir. Kaden. Ha? My name is Kaden. Tawagin mo na lang akong Kaden, okay? Wala akong pakialam, sir. Anong order mo? Hindi napigilan ni Kaden ang matawa. Kahit hindi niya sabihin, hindi niya may tatangging unti-unti na siyang nagiging interesado sa babaeng kanyang kaharap. Ibang-iba kasi ito sa mga nakilala at nakasasalamuhan niyang babae. Pakiramdam ni Kaden ay may kung anong kiliti siyang nararamdaman sa dibdib habang kausap niya ito. Matapos maibigay ang order ay agad nang naghanap ng bakante ang lalaki. Nang makahanap na at makaupo ay muli na naman niyang ibinalik ang kanyang tingin kay Nathalie. Pinanood niya ang bawat kilos nito habang nakaukit ang ngiti sa kanyang labi. Huy, sino yun? Ang gwapo niya. Nakangising sambit ni Julie nang lapitan niya ang kanyang kaibigan. Kakilala mo? Parang close kayo ah. Nako, bagong customer ata. Hindi ko naman yun kilala eh. Taray, kung magsagutan, akala mo matagal nang magkaibigan. Huwag mo na nga akong pagtripan. Nabubwisit na nga ako sa lalaking yun. Dadagdag ka pa. Ano bang order niya? Ako nang maghahatid. Mas lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Julie. Kung hindi ka naman interesado sa kanya, ako na lang. Hindi napigilan ni Nathalie ang mapailing. Kahit kailan ay maharot ka talaga. Ano ka ba naman, be? Hindi tayo magkakaroon ng boyfriend kung hindi tayo kikilos, no? Tumawa si Julie. Sa panahon ngayon, hindi ka na basta-basta lalapitan ng lalaki. Kailangan gumawa ka rin ng paraan para mapansin ka nila at tsaka kanila lalapitan. Ewan ko sa'yo, Julie. Oh,
Dalhin mo na lang to sa kanya. Napangiwi na lang si Natalie habang pinagmamasdan ng kanyang kaibigan. Maarteng laglakad si Julie palapit sa pwesto ni Kayden. Malawak ang ngiti sa kanyang labi at sinadya pa niyang ipakita ang kanyang dibdib. Hi! Eto na po ang order mo, sir. Malanding sambit ng babae, pagkatapos ay tsaka niya nilapag sa mesa ang isang tasa ng kape. Ang gwapo mo naman, sir. Anong pangalan mo? Kayden. Wow! Kasing hot mo ang pangalan mo. I'm sorry, miss. Wala akong oras para sa ganito. Napukaw ang tingin ng lalaki kay Natalie na abala na sa counter ng restaurant. Sinundan ni Julie ng tingin ng direksyon kung saan nakatitig si Kayden. Interesado ka sa kaibigan ko? Kaibigan mo siya? Ano bang pangalan niya? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Ni hindi mo nga inaalam ang pangalan ko. Look, interesado ako sa kaibigan mo. Pero hindi sa'yo. Wala namang dahilan para alamin ko ang pangalan mo. Antipatiko? Hindi na itago ni Julie ang kanyang inis. Magpasalamat ka dahil gwapo ka. Kuhang-kuha mo ang type ko sa isang lalaki. Mas mabuti pa ibaling mo na lang sa iba yan. Hindi ikaw ang type ko. Really? Watch me, Kayden. Kayang-kaya kitang paibigin. Natawa ang lalaki. Magtrabaho ka na lang, miss. Huwag na nating sayangin ang mga oras natin. Padabog na naglakad paalis si Julie. Nakabusangot na siya nang makalapit siya sa kanyang kaibigan. Agad yon napansin ni Natalie at hindi niya naiwasang magtaka. Ano namang nangyari sa'yo? Mayabang ang lalaking yun. Naiinis ako sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mo na lang pansinin yun dahil wala naman tayong mapapalaron. No! Type ko siya. Kaya naman gagawin ko ang lahat para maakit siya. Napailing si Natalie. My gosh, Julie. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo pa titigilan ng lalaking yun. Oo naman. Minsan lang ako makatagpo ng lalaking magpaparamdam sa akin ng ganitong excitement, no? Nababaliw ka na. Mind your own business na lang, sis. Napamaang si Natalie dahil sa inasta ng kanyang kaibigan. Ngayon lamang ito naging ganito at hindi na iwasan ng dalaga ang magtaka. Sa kabila noon, tinuon na lamang ni Natalie ang kanyang atensyon sa pagtatrabaho, lalo pat unti-unti na ring dumadami ang mga customers sa restaurant. Hapon na nang mabawasan ang mga customers sa restaurant. Doon pa lamang nagkaroon ng pagkakataon si Natalie na makapagpahinga. Napaigtad naman siya sa gulat nang biglang lumapit ang isang lalaki sa kanya. Thank you for taking my orders, Miss Natalie. Paano mo naman nalaman ang pangalan ko? I have my ways, okay? Kaya kong gawin ang lahat ng gusto ko. Ano naman ang kailangan mo, Sir Kayden? Hindi mo ba nakikitang nagpapahinga ako? Nagpasalamat lang naman ako sa'yo. Wala naman sigurong masama ron. You're welcome. Pwede ka na pong umalis. Bahagyang natawa ang lalaki. Ganyan ka ba talaga sa lahat? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Sinisira mo ang araw ko, Sir Kayden. Mas mabuti pa ay umalis ka na lang. Okay, fine. Aalis na ako ngayon pero... Umukit ang isang nakalulokong ngisi sa labi ng lalaki. Babalik ako para makita kang muli. Ako? Ano naman ang mapapala mo sa gagawin mong yan? Nothing. Gusto lang kitang makita. Nabalot ng pagtataka ang mukha ni Natalie dahil sa kanyang mga narinig. Magtatanong pa sana siya ngunit naglakad na paalis si Kayden. Hindi may tatanggi ng dalaga ang biglaang pagbilis ng tibok ng puso niya. Kahit sa ang anggulo naman kasi niya tingnan, nagsusumigaw ang kagwapuhan at kakisigan ng lalaki. Kahit ganon ang kanilang naging pag-uusap ay hindi na iwasan ni Natalie na bahagyang humanga rito. Nilapitan ka na naman ni Kayden? Kunot noong tanong ni Julie. Bakit daw? Nang inis lang pagkatapos ay nagpaalam. Nagpaalam? Bakit naman siya magpapaalam sa'yo, Aber? Ewan ko rin. Nang iinis lang naman ng isang yun eh. Kinilig ka naman? Ha? Ano bang sinasabi mo, Julie? Bakit naman ako kikiligin dun? Sus! Huwag ka nang tumanggi. Matagal na tayong magkaibigan kaya naman madali ko nang mapapansin yan sa'yo. Ewan ko sa'yo. Wala akong alam sa sinasabi mo. Naglakad si Julie palapit sa kanyang kaibigan. Trust me, Natalie. Makukuha ko rin ang loob ng lalaking yon. Kaya ngayon pa lang ay layuan mo na siya. Huy, hindi ko nga lalapitan ng isang yun eh. Nilalapitan ka niya, di ba? Lumayo ka kapag ginawa niya yon. Ako lang dapat ang mapansin niya, okay? Magsasalita pa sana si Natalie,
ngunit padabog nang naglakad paalis ang kanyang kaibigan. Mas lalo tuloy na dagdagan ng pagtataka na nararamdaman niya dahil sa kakaibang kinikilos ni Julie. Nagkibit-balikat na lamang siya at nagsimula ng maglinis para makapagsarado na ng restaurant at makauwi na. Sa paglipas ng mga araw ay napansin na ng magkaibigan ang madalas na pagbalik ni Kayden sa restaurant. Pabor na pabor yon para kay Julie dahil may pagkakataon siya para akitin ito. Sa kabilang banda ay hindi naman mawari ni Nathalie kung ano ang kanyang dapat gawin lalo pat kinukulit siya ng lalaki. Ang gwapo-gwapo talaga niya. Parang habang tumatagal ay mas lalong gumagwapo si Kayden, no? Nakangiting sambit ni Julie habang nakatitig sa lalaki. Patay na patay ka na sa lalaking yun, no? Aba, oo naman. Hindi mo ba nakikita? Gwapo na siya, mayaman, makisig pa. Ano pa bang hahanapin mo kung nasa kanya na ang lahat? Napailing si Nathalie. Hindi niya kasi mapagkakaila na tama naman ang lahat ng sinabi ng kanyang kaibigan. Sa mga nakalipas na araw ay napansin na rin niya yon at aminado siyang unti-unti na rin siyang nagkakagusto kay Kayden. Dumagdag pa ang pangungulit ng lalaki, kung kaya't madali para kay Nathalie ang magkagusto rito. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo, sis? Ikaw yung babae pero ikaw yung nagpapapansin at nangungulit sa kanya. Wala na akong pakialam dun, no? Handa akong gawin ang lahat para lang mapansin niya ako at magustuhan. Paano kung may nagugustuhan na pala siyang babae? Napatingin si Julie sa kanyang kaibigan. Hindi pa rin ako titigil. Asawa nga, naaagaw eh. Paano pa yung nagugustuhan pa lang? Ibang klase ka rin naman talaga, oo. Napailing si Nathalie. Baka kaya hindi ka niya napapansin ay dahil sa mga ginagawa mo. Ang dami mo namang kontra, Nathalie. Pabayaan mo na lang ako, okay? Sunod-sunod na napabuntong hininga ang dalaga nang umalis ang kaibigan niya. Ilang araw na rin kasing bumabagabag sa kanyang isipan kung paano niya sasabihin kay Julie na nagugustuhan na rin niya si Kayden. Ngayon pa nga lang ay kitang-kita na niya ang pagkabaliw ni Julie sa lalaki. Paano na lang kapag nalaman pa nito na dalawa silang nagkakagusto kay Kayden. Inabala na lamang ni Nathalie ang kanyang sarili sa pagtatrabaho. Ramdam na ramdam niya ang pagtitig sa kanya ni Kayden. Ngunit binabaliwala lamang niya iyon lalo na nang makita niyang lumapit si Julie sa lalaki. Ilang araw pa ang lumipas na ganon ang eksena sa restaurant. Dadating si Kayden, nagpapapansin si Julie, lalapit ang lalaki kay Nathalie. Ilang beses na yung napapansin ni Julie at mas lalo lamang siyang nakararamdam ng inis dahil doon. Sige na kasi Nathalie, pumayag ka na makipag-date sa akin please. Nagsusumamong sambit ni Kayden. Wala namang mawawala sa'yo dahil kakain lang tayo at gagala. Nahihibang ka na ba? Hindi mo ba napapansin ang ginagawang pagpapapansin sa'yo ng kaibigan ko? Ikaw ang gusto ko, kaya wala akong pakialam sa kaibigan mo. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ano na lang ang sasabihin ng kaibigan ko kapag pumayag ako sa gusto mong mangyari? Alam kong may gusto siya sa'yo, kaya hindi ko maaatim na makipag-date sa'yo. Bakit ba siya ang iniisip mo? Paano naman ang sarili mo? Natahimik si Nathalie. Isa yon sa mga tanong na hindi niya magawang itanong sa sarili dahil hindi niya rin alam kung ano ang maisasagot doon. Nangangamba siya na baka masira ang pagkakaibigan nilang dalawa ni Julie. Ngunit hindi niya rin mapigilan ang kanyang sarili na mas lalong mahulog kay Kayden. Bigla na lang hinawakan ng lalaki ang kamay ni Nathalie. Isipin mo naman ang sarili mo, Nathalie. Ano ba ang nararamdaman mo para sa akin? Kasi kung ako ang tatanungin, gusto talaga kita. Gustong gusto. Paano mo naman ako magugustuhan, Aber? Ilang linggo pa lang tayong magkakilala. Hindi nga tayo madalas mag-usap, di ba? Kailangan ba ay matagal na tayong magkakilala at matagal na rin nag-uusap para magustuhan kita? Kahit ako nga, ay hindi ko alam kung paano kita nagustuhan eh. Basta nung unang beses kitang nakita, alam ko na sa sarili ko, nakakaiba ka at nakuha mo na agad ang atensyon ko. Huminga ng malalim si Kayden. Ano ba ang dapat kong gawin para mapatunayan sa'yo yon? Ikaw lang ang napapatibok ng puso ko, Nathalie. Ikaw lang. Umiling ang dalaga. Hindi ko alam, Kayden. Nahihirapan ako magdesisyon. Hindi ka naman mahihirapan kung iisipin mo ang sarili mo eh. Bakit ba kasi mas inuuna mo pa si Julie kaysa sarili mo? Matagal na kaming magkaibigan ni Julie, okay? Parang magkapatid na kaming dalawa. Kung matagal na kayo magkaibigan, siguro naman ay maiintindihan niya
na gusto mo rin ako. Naningkit ang mga mata ni Nathalie at bahagyang hinarap ang binata. At sino naman ang nagsabi sa'yo na gusto kita? Hindi mo ako maluloko. Kitang-kita ko sa mga mata mo na may gusto ka rin sa akin. Napakagat sa pang-ibabang labi ang dalaga. I can't. Date lang naman to, Nathalie. Please. Mariing napapikit ang dalaga. Mas lalo lamang siyang naguluhan at nahirapang magdesisyon. Gustong-gusto na rin kasi niya si Kayden. Ngunit mas nangingibabaw ang pag-aalala niya para sa pagkakaibigan nila ni Julie. Anong pinag-uusapan niyo? Biglang tanong ni Julie na kalalabas lang ng restaurant. Bakit parang ang seryoso niyo naman? Nag-aaway ba kayong dalawa? Wala. Aligagang sagot ni Nathalie. Niyaya ko lang siyang makipag-date. Sambit ni Kayden. Date? Kayong dalawa? Bakit? Hindi naman ako pumayag, Julie. Mariing umiling si Nathalie. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Wala naman akong pakialam eh. Umirap si Julie pagkatapos at saka naglakad paalis. See? Wala naman pala siyang pakialam eh. Ano pang iniisip mo? Hinawakan ni Kayden ang kamay ng dalaga. Pumayag ka na kasi. Alam ko naman na pareho lang tayo ng nararamdaman. Hindi mo ba nakita ang itsura ni Julie? Sigurado akong galit siya dahil sinabi mo na magdi-date tayong dalawa. Ano ba naman yan, Nathalie? Siya pa rin ba talaga ang iniisip mo? Kaibigan ko siya at nagugustuhan ka niya. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Sunod-sunod na bumuntong hininga ang binata. Ano naman? Ikaw ang gusto ko at gusto mo rin naman ako. Labas na ron ang kaibigan mo. Napaiwas ng tingin si Nathalie. Hindi niya magawang magsalita dahil alam niyang tama naman ang sinabi ni Kayden. Hirap na tuloy siyang pumili kung ano ang desisyon na gagawin niya. Ayaw niyang magkasira sila ni Julie. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na gusto niya rin talaga si Kayden. Okay. Wala sa sariling bulong ni Nathalie. Pumapayag na akong makipag-date sa'yo. Date lang. Talaga? Nagliwanag ang mukha ng binata matapos marinig yon. Wala nang bawian na. Wala naman akong balak na bawiin yun. Pumayag lang ako para matahimik ka na. Ayos na sa akin yun. Ang mahalaga ay pumayag ka. Susunduin na lang kita rito mamaya, okay? Ha? Eto lang ang damit na suot ko? It's okay, Nathalie. Maganda ka naman kahit na ano pang suot mo. Hindi na nagawang magreklamo ng dalaga dahil naglakad na paalis si Kayden. Napailing na lamang siya bago niya napagdesisyonang abalahin ang kanyang sarili sa pagtatrabaho. Ilang oras pa ang lumipas ngunit hindi na muling nag-cruise ang mga landas ng magkaibigan. Gustuhin man ni Nathalie na hanapin si Julie ay hindi na rin niya nagawa, lalo pat sunod-sunod ang pagdating ng mga customer. 8:00 na ng gabi nang magsimula na siyang maglinis para magsarado ng restaurant. Maya-maya lang ay dumating na rin si Kayden at hindi napigilan ng dalaga ang mapatitig dito. Magarang-magara ang bihis ng binata. Halatang pinaghandaan ang kanilang lakad. Are you ready? Nakangiting tanong ni Kayden. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko para makapagsarado na kami. Hihintayin na lang kita rito. Bigla na lamang nakarinig ng kalabog ang dalawa na nanggaling sa storage room ng restaurant. Agad na nabalot ng pagkabahala si Nathalie bago dali-daling tumakbo papunta ron. Julie! Gulat na bulalas ng dalaga. Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Nathalie! Tulungan mo ako! Agad na dinaluhan ng dalaga ang kanyang kaibigan at tinulungan itong makatayo. Kitang-kita ang paghihirap sa mukha ni Julie pati na rin ang iniindang pananakit ng binti. Ano ba kasing nangyari? Paano ka nabagsakan ng malaking kahon na yun? Hindi ko kasi napansin na malalaglag na siya eh. Hindi na ako nakaiwas. Sinabi ko naman kasi sa'yo na mag-iingat ka kapag papasok ka rito. Samahan mo naman akong pumunta sa ospital oh. Kailangan ko lang patingnan kung may nabaling buto sa binti ko. Ha? Hindi na itago ni Nathalie ang pagdadalawang isip. May lakad kasi ako eh. Ano ka ba naman sis? Uunahin mo pa ba yan? Hindi mo ba nakikitang emergency to? Oo. Sige, sasamahan kita. Bakas ang lungkot sa tinig ni Nathalie. Nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang dahil hindi matutuloy ang date nila ni Kayden ngayong gabi. Sa kabila noon, isang ngisi naman ang gumuhit sa labi ni Julie. Ngayon pa lamang ay ramdam na niya ang tagumpay ng kanyang plano.
Nangunot ang noo ni Kaden nang makita ang paglabas ng magkaibigan. Anong nangyari? Ayos lang ba siya? Pasensya ka na, Kaden. Kailangan ko munang dalhin sa ospital ang kaibigan ko. Ganun ba? Sige, ayos lang naman. Marami pa namang ibang araw para makapag-date tayo. Hindi na nagsayang ng oras si Nathalie at agad na nagpaalam sa iba pa nilang mga katrabaho. Dala ng kabaitan, naisipan na lang ni Kaden na ihatid ang magkaibigan papunta sa ospital. Habang nasa biyahe pa nga ay hindi maipinta ang mukha ni Julie habang kitang-kita niya ang palihim na pagsulyap ng binata kay Nathalie. Sa paglipas ng mga araw ay si Nathalie lamang ang pumapasok sa restaurant dahil kailangang manatili ni Julie sa ospital. Naging dahilan din yon para tuluyang magkaroon ng oras ang dalaga at si Kaden. At hindi nagtagal ay mas lalong lumalim ang pagtingin nila sa isa't isa. Kaden, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Seryosong sambit ni Nathalie. Wala pang ibang customer sa restaurant kung kaya't may pagkakataon pa sila para makapag-usap. Noong isang araw ko pa sana ito gustong sabihin. Pero masyado akong naging abalay. Ano ba yun? Kinakabahan naman ako, Nathalie. Huminga ng malalim ang dalaga. Pwede bang tumigil ka na sa panliligaw mo sa akin? Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Kaden. Bakit? May nagawa ba akong mali? Bakit bigla mo na lang akong pinatitigil? Wala pang isang buwan simula nang ligawan kita eh. Basta, tumigil ka na lang, okay? Bakit nga kasi? Hindi ako titigil sa panliligaw sa'yo hanggat hindi mo ako binibigyan ng magandang dahilan. Wala na rin naman kasing dahilan para ligawan mo ko eh. Mas lalo lamang nabalot ng pagtataka si Kaden. Ano bang ibig mong sabihin? Tumigil ka na nga sa panliligaw sa akin. Hindi na napigilan ni Nathalie ang matawa dahil sa reaksyon ng binata. Hindi mo na ako kailangang ligawan kasi sinasagot na kita. Nanlaki ang mga mata ni Kaden. Sinasagot na kita, Kaden. Seryoso ba? Ulitin mo nga. Sinasagot na nga kita. At oo, seryoso ako. Bigla na lang niyakap ng binata si Nathalie. Hindi may paliwanag na saya ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Bigla na lang din bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa kanyang mga narinig. Girlfriend na kita? Hindi makapaniwalang tanong ni Kaden. Oo. Ang akala ko wala kang balak na sagutin ako dahil sa kaibigan mo eh. Nawala ang ngiti sa labi ni Nathalie nang muling pumasok sa isip niya ang bagay na yon. Hindi ko rin alam kung tama tong ginawa ko, Kaden. Ang tanging alam ko lang ay mahal na kita at ayaw kitang mawala sa akin. Mahal din kita, Nathalie. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon dahil sinagot mo na ako. Sinagot? Gulat na bulalas ng isang babae. Sabay pang napalingon sina Nathalie at Kaden sa may pinto ng restaurant. Pareho silang nagulat nang makita si Julie na nakatayo roon. Nakatitig sa kanilang dalawa at nanlalaki ang mga mata. Tama ba ang narinig ko? Sinagot mo si Kaden? Julie, nakalabas ka na pala sa ospital? Aligagang tanong ni Nathalie. Kanina lang. Dito nga ako kaagad nagpunta para masurpresa kita. Mukhang ako pala ang masosurpresa. May bahid ng pait ang tinig ng babae. Ano naman ang nakain mo at naisipan mong sagutin si Kaden? Ano ulit yun? Mahal mo siya? Naglakad siya palapit sa kanyang kaibigan. Ano bang problema mo, Nathalie? Noon pa lang ay alam mo nang gustong gusto ko siya, di ba? Bakit naman ganito? I'm sorry, Julie. Hindi ko na rin talaga kayang pigilan ang nararamdaman ko eh. Sorry? Mababago ba ng sorry mo ang relasyon niyong dalawa? Julie, stop. Wala siyang kasalanan. Mahal namin ang isa't isa. At wala ka na magagawa ron. Hinila ni Kaden ang kanyang nobya palapit sa kanya. Una pa lang ay nilinaw ko na sa'yo na hindi ako interesado sa'yo. Ikaw lang tong nagpupumilit sa sarili mo. Kaya huwag kang umasta na para bang inagawan ka. Kung hindi umepalyang si Nathalie, makukuha ko pa ang loob mo. Inaagaw ka niya sa akin. No, Julie. Hindi ko siya inaagaw sa'yo. Matagal kong pinag-isipan kung ano ang dapat kong gawin. I'm really sorry, pero mahal ko si Kaden. Isang malakas na sampal ang iginawad ni Julie sa kanyang kaibigan. Kitang-kita ang matinding galit sa kanyang mukha. Mabuti na lang at nagawa ni Kaden na mailayo ang kanyang nobya bago pa ito muling masampal ni Julie. Magkaibigan tayo, Nathalie. Alam mong may gusto ako sa kanya. Pero anong ginagawa mo? Mas inisip mo pa ang sarili mo.
Hindi ko naman kasalanan na gusto ko rin siya, Julie. Besides, ako ang mahal ni Kayden at hindi ikaw. Binaliwala ni Nathalie ang pananakit ng kanyang pisngi. Ano bang kinagagalit mo? Kahit naman hindi ko sagutin si Kayden, ay hindi rin siya mapupunta sa'yo. Hindi kanya gusto. Hindi kanya magugustuhan. Mas lalong nagalit si Julie dahil sa kanyang narinig. Inambahanan niya ng sampal ang kanyang kaibigan, ngunit agad nitong naharangan ang kamay niya. Halos mapaatras si Julie nang lumapat sa pisngi niya ang palad ni Nathalie. Ayaw sana kitang patulan at saktan, pero sumusobra ka na. Oo, magkaibigan tayo. In fact, sobrang tagal na nating magkaibigan. Pero hindi mo ko kailangang itrato na para bang kalaban dahil lang sa isang lalaki na hindi ka naman nagugustuhan. Magugustuhan niya ako kung hindi ka umeksena, Nathalie. Ilusyonada. Walang lalaki ang magkakagusto sa'yo dahil sa pang-aakit na ginagawa mo. Umalis na tayo, Nathalie. Walang mangyayari sa pag-aaway nyo dahil nakasarado ang isip ng kaibigan mo. Hindi na kami magkaibigan. Simula ngayon, hindi ko nakilala ang babaeng yan. Nang gagalaiting dinuro pa ni Julie ang kanyang kaibigan. Kalimutan mo na lang na may pinagsamahan pa tayong dalawa. Itatak mo sa utak mo na ikaw ang sumira ng pagkakaibigan natin. Mapait ang naging pagngiti ni Nathalie. Sige, sabihin na natin na ako nga ang sumira sa pagkakaibigan natin. Pero wag mo sanang kalilimutan, maaari pa tayong maging magkaibigan kung kaya mo lang tanggapin ang relasyon namin ni Kayden. Hindi mangyayari yan. Nathalie, let's go. Inakay na ni Kayden ang kanyang nobya palabas ng restaurant. May ilan na rin kasing customer ang dumating kung kaya't nakita ng mga ito ang kaguluhan. Bukod ron, nagpaalam na rin naman si Nathalie sa boss niya na aalis na siya sa trabaho. Makabubuti na rin yon lalo pat nagkasira na silang dalawa ni Julie ngayon. Naging maayos ang pagsasama ni Nathalie at Kayden sa iisang bahay. Habang tumatagal ay mas lalo silang nahuhulog sa isa't isa. Ilang beses pang binalak ng dalaga na mag-apply ng trabaho sa iba, ngunit palagi naman siyang pinipigilan ng kanyang nobyo. Iha, wag mo nang intindihin niyang mga sinampay. Trabaho ko naman iyan kaya hayaan mong ako nang gumawa niyan. Sambit ni Manang Edna. Mag-relax ka lang dyan, wag mo nang pagurin ang sarili mo. Manang, bored na po ako rito. Baka pwedeng ibalato mo na sa akin to. Kahit ito lang. O siya, sige. Ikaw ang bahala. Basta, wag mong pagurin ang sarili mo dahil yun ang ayaw na ayaw ni Sir Kayden. Huwag kayong mag-alala, Manang. Sanay naman ako sa mga gawaing bahay eh. Nagpatuloy na si Nathalie sa paglilikom ng mga sinampay sa labas. Nang makuha niya lahat ay agad siyang nagtungo sa kwarto nila ni Kayden. Inabala niya ang kanyang sarili sa pagtitiklop ng mga damit nila, pati na rin ang pag-aayos nito sa kanilang mga drawer. Bigla na lang pabagsak na bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Kahit nasa kwarto ang dalaga, ay dinig na dinig niya iyon dahil sa lakas noon. Agad na nagsalubong ang kilay ni Nathalie dahil sa labis na pagtataka. Pagkatapos ay marahang tumayo at naglakad palabas ng kwarto. Babe, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Agad na tinakbo ng dalaga ang paglapit sa kanyang nobyo. Bakit naman ang gulo-gulo ng itsura mo? Lasing ka ba? Babe, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nagpakalasing ng ganito? Inakay na ni Nathalie si Kayden paakyat sa kanilang kwarto. Umaalingasaw ang amoy ng alak sa binata, ngunit tiniis na lang yon ni Nathalie. Halos magpagewang-gewang na ang magkasintahan papunta sa kanilang kwarto. Mabuti na lamang at nagawa pa nilang makapasok dito nang hindi natutumba. Babe, ikaw nga ba talaga yan? Oo, ako nga. May problema ba? Ngayon lang kita nakitang ganito. Ngayon ko lang din nalaman na umiinom ka pala ng alak. Nagkakayayaan lang sa kumpanya. Tapos may lumapit sa akin na babae. Akala ko, ikaw yun. Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Nathalie. Babae? Sino naman ang babaeng yun? Umiling si Kayden. Namumungay ang kanyang mga mata dahil sa labis na kalasingan, ngunit nagawa pa niyang titigan ang kanyang nobya. Hindi ko rin kilala eh. Hindi ko masyadong namukhaan. Magpahinga ka na lang dyan, babe, ha? Kung ano man yan, ay bukas na lang natin pag-usapan, okay? Inumpisahan na ni Nathalie na hubarin ang suot ng kanyang nobyo para mapalitan ito ng pangtulog na damit.
Ang tingin niya ay napukaw sa isang marka na kitang-kita sa puting t-shirt na nasa loob ng tuxedo ni Kayden. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya habang pinagmamasdang maigi ang marka na yon. Lipstick? Hindi makapaniwalang bulong ni Nathalie. Mariin siyang napailing pagkatapos ay tsaka pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Nang hubarin na niya ang pantalon ng kanyang nobyo at tsaka naman niya nakapa ang umbok sa bulsa nito. Dahil sa kuryosidad ay kinuha niya yon. Mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang isang pulang panty yon. Anong ibig sabihin nito? Wala sa sariling tanong ni Nathalie. Napatingin ang dalaga kay Kayden. Tulog na ito kaya naman nawala na siya ng pag-asa na makakausap niya pa ito. Bukod ron ay alam niyang lasing ang binata kaya naman wala rin siyang makukuhang matinong sagot dito. Kahit mabigat ang loob ni Nathalie ay napagdesisyonan lamang niyang baliwalain ang kanyang mga nakita. Buong gabi niyang inisip ang tungkol doon. Ayaw niyang paghinalaan ang kanyang nobyo, ngunit hindi niya mapigilan. Malinaw na malinaw ang pruweba sa kanyang nakita. At hindi siya matatahimik kung hindi siya magkakaroon ng kasagutan. Huwag ka mag-isip ng kung ano, Nathalie. Kausapin mo na lang siya kapag nasa katinuan na siya. Sunod-sunod pang bumuntong hininga ang dalaga pagkatapos ay tsaka nagpatuloy sa pagtitig sa kisame. Hindi na namalayan ni Nathalie kung gaano siya katagal na nakatulala. Naramdaman na lamang niya ang pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang lamunin ng antok. Ilang linggo na ang lumipas pero hindi pa rin makausap ni Nathalie ang nobyo tungkol sa natuklasan niya. Akala niya kakayanin niyang harapin si Kayden pero nagkamali siya. Tuwing magkasama sila, tila ba natatakot siyang magsalita kaya nananahimik na lamang siya. Biglang may sunod-sunod na katok na gumambala sa kanyang pag-iisip. Napakunot noo siya habang dahan-dahang lumapit sa pinto. Julie, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, halatang gulat. Nasaan si Kayden? Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Kailangan ko siya makausap. Ngayon na. Sabihin mo na lang sa akin. Ako na lang ang magsasabi sa kanya pag uwi niya. Hindi ikaw ang kailangan ko. Nasaan si Kayden? Mariing tugon ni Julie. Nasa kumpanya pa siya. Baka mamaya pa ang uwi niya. Naputol ang usapan nila nang marinig nila ang pagdating ng kotse. Sabay silang tumingin sa gate at nakita nilang si Kayden ang kararating lang. Kabababa pa lang niya nang mapansin si Julie sa harap ng bahay. Julie, anong ginagawa mo rito? Panindigan mo ako, Kayden. Ano? Anong sinasabi mo? Buntis ako at ikaw ang ama. Nanlaki ang mata ni Nathalie sa narinig. Si Kayden man ay halatang nagulat. Buntis ka? Paano nangyari yon? Gulat na tanong ni Nathalie. Oo, at ang boyfriend mo ang ama. Kaya kailangan niya akong panagutan. Sandali lang, paano ko naman nakakasiguro na ako ang ama? Wala akong natatanda ang nangyari sa atin. Tumalikod siya kay Julie at lumapit kay Nathalie. Wala akong maalala. Hindi mo pa rin ba maalala ang nangyari sa atin nung nakaraang linggo? Pagkatapos ng party sa kumpanya mo? Mariing sagot ni Julie. Lumayo ng bahagya si Nathalie kay Kayden. Nagkasalubong ang kilay at nangingilid ang kanyang luha sa mga mata. Kaya ba, may marka ng lipstick sa damit mo? Kaya may panty sa bulsa ng pantalon mo? Tumutulo na ang luha ni Nathalie. Paano mo nagawa sa akin to, Kayden? Lipstick? Panty? Babe, wala akong alam dyan. Maniwala ka sa akin. Wala akong kasalanan. Ano, Kayden? Pinagsawaan mo lang ako nung gabi na yon? Tapos ngayon, wala kang maalala? Sabay hila ni Julie sa kamay niya. Kailangan mo akong panindigan. May nabuo sa akin pagkatapos ng gabing yon. Hindi na napigilan ni Nathalie ang pag-iyak. Ramdam niya ang pagkawasak ng puso niya. Sunod-sunod ang patak ng luha habang humahagulgol siya. Nawalan siya ng lakas. Nawalan ng saysay ang mga pangarap niya. Pinagkatiwalaan kita, Kayden. Paano mo nagawa sa akin to? Binigay ko ang lahat. Ano pa bang kulang? Lumapit si Kayden pero mahigpit ang hawak ni Julie sa braso niya. Bitawan mo ako, Julie. Bakit ko gagawin yon? Para iwan mo lang ako ulit at piliin yung babae mo? May anak na tayo. Panagutan mo ko. Di ko yan pananagutan hanggat wala kang pruweba.
Mahal ko si Natalie. Hindi ko siya maluloko. Tama na, Kayden! Sigaw ni Natalie. Pati kaibigan ko pinatulan mo? Bakit mo pa ako pinaasa? Kung sasaktan mo rin lang naman ako. Babe, please. Maniwala ka. Wala akong kasalanan. Hindi kita niloko. Mahal na mahal kita. Pinahid ni Natalie ang mga luha niya. Tiningnan niya si Kayden ng seryoso. Pinagkatiwalaan kita. Pero ikaw, niloko mo lang ako. Tumakbo siyang palayo. Babe, sandali lang. Saan ka pupunta? Huwag mo na siyang habulin, Kayden. May responsibilidad ka na. Julie, ano ba? Tigilan mo na to. Alam nating wala namang nangyari sa atin. Bakit mo sinasabi yan? Hanggang ngayon ba naman? Ano bang meron kay Natalie na wala ako? Mas maganda naman ako sa kanya. Diyan ka nagkakamali, Julie. Kahit kailan, hindi mo siya mahihigitan. Huminga ng malalim si Kayden at binawi ang kamay niya. Eto nang huli. Kapag inulit mo pa to, dedemanda na kita. Pinagbabantaan mo ba ako? Baka nakalimutan mong buntis ako sa anak mo. Wala akong oras sa mga kalokohan mo. Kailangan kong puntahan ng girlfriend ko. Naiwang nakatulala si Julie habang paalis si Kayden. Galit siyang nagpadabog pero napangisi rin. Kahit hindi pa siya nananalo sa buong plano, pakiramdam niya ay panalo na siya dahil wasak na ang relasyon ni Kayden at Natalie. Sa kabilang banda, patuloy pa rin sa pagtakbo si Natalie habang umiiyak. Halos manlabo na ang kanyang paningin dahil sa mga luha na walang tigil sa pag-agos. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging gusto niya lamang ay ang makalayo sa bahay ni Kayden at mapag-isa. Mas lalo lamang nahirapang makakita ang dalaga dahil sa isang nakakasilaw na liwanag. Halos maestatwa siya sa kanyang kinatatayuan kasunod ng malakas na tunog ng busina ng isang truck. Huli na para makaiwas o makatakbo pa si Natalie. Parang napako na ang kanyang mga paa sa tinatapakan niya at nanginig ang kanyang mga tuhod. Hindi na namalaya ng dalaga ang mga sunod na nangyari dahil bigla na lamang umikot at nagdilim ang kanyang paningin. Natalie! Halos magkarambola ang dibdib ni Kayden habang tumatakbo siya palapit sa nakahandusay niyang nobya. Natalie! Gumising ka, please! Oh God! Huwag mo po siyang kunin sa akin, please! Please lang! Hindi ko kakayanin kapag nawala siya sa akin! Hindi na napigilan ng binata ang kanyang pag-iyak na hindi nagtagal ay naging malakas na paghagulgol na. Maraming tao ang naglapitan nang makita nila ang nangyari at agad na tumawag ng ambulansya. Please! Please, Natalie! Gumising ka! Open your eyes, babe! Open your eyes! Dahil sa labis na pagkataranta ay hindi na namalaya ni Kayden ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Nasilaw na lamang siya sa kulay pula at asul na ilaw na nanggagaling sa ambulansya. Kasabay noon ay ang nakabibinging wangwang nito. Nabalik lamang sa uliratang binata nang nasa loob na sila ng ambulansya at nasa biyahe papunta sa pinakamalapit na ospital. What the hell? Bakit madugo siya? Anong gagawin ko? Aligagang tanong ni Kayden. Sir, tumabay po muna kayo ng kaunti para mas ma-check ko po ang kalagayan niya. Biglang sabi ng isang nurse na nasa loob din ng ambulansya. Please, iligtas niyo siya. Hindi siya pwedeng mawala. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nawala siya. Mas lalong umugong ang malakas na pag-iyak ng binata. Nang mga sandaling yon ay matinding takot ang nararamdaman niya. I can't live without her. Please, save her. Halos hindi na tumigil sa pag-iyak si Kayden hanggang sa makarating sila sa ospital. Agad silang dinaluhan ng mga nurse roon at dinala sa emergency room. Habang lumilipas ang oras na naghintay ang binata, ay mas lalo lamang lumalala ang kaba na nararamdaman niya. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano, pero nang makita niya ang maraming dugo sa kanyang nobya kanina, ay agad siyang nanlumo. Ilang oras na rin ang lumilipas na walang nasasagap na balita si Kayden. Kasabay ng mabilis na pagpintig ng puso niya ay ang tunog ng iba't ibang makina sa ospital. Mas lalo lamang yon nakadagdag sa takot na nararamdaman niya. Dok! Kulang na lang ay takbuhin ni Kayden ang paglapit sa doktor nang lumabas ito sa operating room. Kumusta siya? Please, sabihin mo sa akin na ayos lang siya. Yes sir, stable na po ang kalagayan ng pasyente. Hinawakan ng doktor ang balikat ng binata. Ang dugo na nakita mo kanina ay private part niya. Dahil sa labis na stress ay
nagkaroon siya ng extensive bleeding. Siguro ay nataranta pa siya kanina dahil sa nangyari sa kanya kung kaya't nawalan din siya ng malay. Extensive bleeding? Bakit po? She's pregnant, sir. Halos 3 linggo na pong buntis ang pasyente. Nanlaki ang mata ni Kayden dahil sa kanyang narinig. Kasabay ng pag-awang ng kanyang bibig ay ang pagtakip ng isang kamay niya rito. Buntis siya? Sigurado ka ba, Dok? Yes po, sir. Kamusta po ang baby? Fortunately, naagapan po namin ang bleeding ng pasyente. Mahigpit din po ang pagkakapit ng fetus kung kaya't hindi ito masyadong naapektuhan. I suggest na manatili muna siya rito sa ospital para mas maobserbahan natin ang kondisyon niya. Mas mabuti na ang maagapan kung sakali man na magkaroon pa ng ibang komplikasyon. I see. Okay, Dok. Gawin niyo po ang lahat ng kailangan niyong gawin para lang gumaling siya. For now, kailangan niya lang po muna ng pahinga. Mamaya lang po ay magkakaroon na rin siya ng malay. Bahagyang ngumiti ang doktor. Babalik na lang po ako mamaya para sabihin sa kanyang magandang balita. Pwede ko po ba siyang makita? Yes po, sir. Hindi na nagtagal ang doktor at nagpaalam na rin para umalis. Nanginginig pa ang mga kamay ni Kayden nang buksan niya ang pinto ng kwarto kung nasaan ang nobya niya. Muli na namang nangilid ang kanyang mga luha nang mapagmasdan niya ang itsura ni Natalie. Nang makalapit si Kayden sa kamay ng dalaga, ay agad niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay nito. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. I'm sorry, babe. Hindi dapat umabot sa ganito ang lahat eh. Dapat talaga ay iniwasan ko na noon pa man si Julie. Hindi na lang sana ako nagwalang kibo sa mga ginagawa niyang pagpapapansin hanggang sa kumpanya. Hindi sana ganito ang mangyayari. Magiging tahimik sana ang pagsasama nating dalawa. Sunod-sunod na napasinghot ang binata kasabay ng marahan niyang pagpahid sa kanyang mga luha. Mahal na mahal kita, Natalie. Hindi ko kaya kapag nawala ka sa akin. Kaya tibayan mong loob mo, okay? Magpahinga ka lang dyan at magpagaling. Kapag nagising ka, ipaliliwanag ko na ang lahat. Gagawa ako ng paraan para mapatunayan na hindi ako ang ama ng batang dinadala ni Julie. Hinayaan ni Kayden ang kanyang sarili na magpalamon sa kalungkutan at labis na pagsisisi. Kahit natutulog, nagpatuloy sa pagkukwento ang binata na para bang nakikinig ang kanyang nobya. Kitang-kita sa mukha at reaksyon ni Kayden na mahal nga niya si Natalie at walang makapagbabago noon. Halos 1 araw din bago magkaroon ng malay ang dalaga. Kinailangan pa niyang magpahinga sa ospital at nang makabawi ng lakas at makasiguradong wala nang maaaring maging komplikasyon sa kalagayan niya ay tsaka lamang siya pinayagang makauwi. Ramdam na ramdam ng magkasintahan ang kakaibang espasyo sa pagitan nilang dalawa. Gustong-gusto na nilang mag-usap ngunit wala ni isa sa kanila ang gustong maunang magsalita. Mag-iingat ka. Tarantang bulalas ni Kayden. Kung may kailangan ka, pwede mo namang sabihin sa akin. Hindi ako lumpo, Kayden. Kaya kong tumayo, maglakad at kumilos para sa sarili ko. Napanguso ang binata. Alam ko naman yun. Nag-aalala lang naman ako para sa'yo. Nag-aalala? Para sa akin? Bakit hindi mo nalang ituon niyang pag-aalala mo sa magiging anak niyo ni Julie? Bakit hanggang ngayon ay pinipilit mo pa rin na manatili ako rito sa bahay mo? Ang totoo niyan ay, alam ko na rin ang totoo tungkol sa kalagayan mo, Natalie. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga ni Kayden pagkatapos ay tsaka siya napatungo. Sa akin unang sinabi ng doktor, nabuntis ka. Hindi na itago ni Natalie ang kanyang pagkagulat. Kung ganon ay, alam mo na? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Hindi naman kasi ako makahanap ng tamang pagkakataon para kausapin ka. Bukod ron ay, hindi ko rin alam kung paano kita lalapitan matapos ang nangyari. Nabuntis mo si Julie. Pagkatapos ay buntis din pala ako. At ikaw din ang ama. Ano ba naman tong ginagawa mo, Kayden? Bored ka ba sa buhay? Kaya naisipan mo kaming guluhin ng kaibigan ko? Look, hindi yun ganon, babe. Huwag mo akong tawaging babe. Muli na namang napanguso si Kayden. Naglalambing lang eh. Hindi ito ang tamang oras para dyan sa mga trip mo. Nakikipag-usap ako sa'yo ng maayos. Kaya sana ay ganun ka rin. Okay. Ang init naman agad ng ulo mo. Napapailing pa ang binata habang pilit pinipigilan ang kanyang pagtawa. Hindi ko nabuntis si Julie. Yung gabing sinasabi niya na may nangyari sa amin, hindi totoo yun. Wala talagang nangyari sa amin dahil hindi naman kami nagkasama at nagkadikit ng gabing yun. Anong ibig mong sabihin?
Oo, nandun siya sa party ng mga empleyado ng kumpanya ko. Pero hindi ako nag-imbita sa kanya, kundi yung isa sa mga empleyado ko. Naimbitahan lang din ako at nahiya naman akong tumanggi. Huminga ng malalim si Kayden bago siya bumaling ng tingin sa kanyang nobya. Aaminin kong binalak niya ang lumapit sa akin. Pero ako na ang kusang lumayo at umiwas. Pinagtabuyan ko pa nga siya kung kinakailangan. Kaya imposible talaga na may nangyari sa amin. Dahil nauna akong umalis kaysa sa kanya nung gabing yun. Kung walang nangyari sa inyo, bakit niya sinasabi na nabuntis mo siya? Para namang hindi mo kilala ang dati mong kaibigan, babe. Paano mo naman ipaliliwanag yung marka ng lipstick sa t-shirt mo? Pati na rin yung panty sa bulsa ng pantalon. Wala akong dapat na ipaliwanag. Pero gusto kong panoorin mo to. Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Nathalie habang nakatitig siya sa cellphone ng binata. Doon ay kitang-kita niya kung paanong pinuslit ni Julie ang panty sa bulsa ni Kayden. Ilang minuto lamang ang lumipas ay muli na namang lumapit ang babae kay Kayden at hinalikan ang t-shirt nito. Ang lahat ng iyon ay hindi na napansin ng binata dahil sa sobrang kalasingan. Makikita rin sa video ang pag-alis ni Kayden pati na rin ang paghabol ni Julie rito. Napasinghap si Nathalie nang makita kung paano ipagtabuyan ng kanyang nobyo si Julie. Wala talagang nangyari sa aming dalawa ni Julie. Kahit lasing ako, ay ikaw pa rin ang laman ng puso at isip ko, babe. Kung walang nangyari sa inyo, paano siya nabuntis? Hindi ko rin alam, babe. Lumapit si Kayden sa kanyang nobya. Naniniwala ka na ba sa akin? Ikaw lang talagang mahal ko. Kaya naman hindi ko magagawang saktan ka. Napatitig si Nathalie sa binata. Maya-maya lang ay napangiti na siya pagkatapos ay bigla itong niyakap. Ang akala ko ay magagawa mo talagang lokohin ako. I'm sorry. Sana pala ay hinayaan muna kitang magpaliwanag. Sana pala ay naniwala ako sa'yo. It's okay, babe. Naiintindihan ko naman kung bakit ganun ang naging reaksyon mo. Hinigpitan ni Kayden ang pagkakayakap niya sa kanyang nobya. Akala ko talaga mawawala ka na sa akin. I prayed really hard. Kung alam mo lang kung gaano ako natakot at kinabahan nang makita kita sa ganung sitwasyon, babe. Alam mo bang naririnig kita habang nagkukwento ka noong gabing madala ako sa ospital? Napabitaw ang binata sa pagkakayakap niya kay Nathalie. Really? Ibig sabihin ay narinig mo ang lahat? Yes. Doon pa lang ay alam ko na kung gaano mo ko kamahal, babe. I'm really sorry. Bahagyang hinaplos ni Kayden ang pisngi ng dalaga. Wala ka namang kasalanan. Kaya huwag ka na mag-sorry. Mahal kita at handa akong gawin ang lahat para maramdaman mo yun. Mahal din kita, babe. Mahal na mahal. Hindi na napigilan ng binata ang kanyang sarili at agad na siniil ng halik ang kanyang nobya. Punong-puno yon ng pagmamahal, matamis at banayad. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting bumalik sa dati ang pagsasama ni Nathalie at Kayden. Dahil magkakaroon na sila ng anak, naging maingat na sila sa kanilang mga kilos. Naging abala naman ang binata sa pag-aasikaso ng sorpresa niya para sa kanyang nobya. Ano bang gagawin natin dito, babe? Kailangan ba talagang dito pa tayo sa top floor ng kumpanya mo? Kunot noong tanong ni Nathalie. Paano pa ito magiging sorpresa kung sasabihin ko na sa'yo, babe? Ano ba yan? Ayaw pa kasing sabihin eh. Kaunting hintay na lang, okay? Malapit na rin naman tayo. Sakto naman na bumukas na ang pinto ng elevator at tumambad kay Nathalie ang nakaayos na paligid sa top floor. Punong-puno ng mga rosas ang bawat sulok ng lugar. May table sa bandang gitna at mayroon ding maliit na bubong. Malapit nang lumubog ang araw at dahil sa tuktok sila ng isang mataas na gusali ay mapapanood nila iyon. Wow! Anong meron? Nilingon ni Nathalie ang binata. Bakit naman may ganito ka pang sorpresa, babe? It's our anniversary, babe. Gusto ko naman na maramdaman mong espesyal para sa atin ang araw na ito. Shucks! Nakalimutan ko ang tungkol dito. Natawa si Kayden. Yeah, alam kong nakalimutan mo nga. Sorry, babe. Nakatutok kasi ang atensyon ko sa magiging anak natin eh. Hinawakan ng binata ang kamay ni Nathalie. Okay lang, babe. Naiintindihan ko naman at hindi rin naman yun issue sa akin. Nagsimula nang maglakad si Kayden kaya naman wala ng ibang nagawa ang dalaga kundi ang sumunod sa kanya. Bakas pa rin ang pagkamangha sa mukha ni Nathalie habang pinagmamasdan ang magandang ayos ng paligid.
Nang makaupo ang magkasintahan ay tsaka naman lumabas ang dalawang babae na may bitbit na tig-isang tray. Inilapag nila sa lamesa ang mga tray at nang buksan nila yon ay tsaka nakita ni Nathalie ang mga pagkaing hinanda ng kanyang nobyo para sa gabing ito. Pinaghandaan mo talaga to, no? Natatawang bulalas ng dalaga. Of course. Ayoko namang mapahiya, no? I see. Thank you so much, babe. Nagustuhan ko ang sorpresa mo. Napangiti si Kayden. Kumain na muna tayo. Mahaba pang gabi at marami pang maaaring mangyari mamaya. Huwag mong sabihin sa akin na may sorpresa ka na naman. Hindi na sumagot ang binata. Nilagyan na lamang niya ng pagkain ang pinggan na nasa harap ni Nathalie. Maya-maya lang ay nagsimula na silang kumain habang pinanonood ang paglubog ng araw. Parang isang eksena sa teleserye ang sandaling yon ng buhay ng dalaga. Kahit hindi niya sabihin ay matinding saya ang nararamdaman niya ngayon dahil sa ginawa ni Kayden. Matapos kumain ay tsaka naman hinanda ng binata ang isa pa niyang sorpresa. Kasalukuyan nang nagmamasid si Nathalie sa paligid kaya naman hindi niya napansin ang paglapit sa kanya ni Kayden. Nagulat na lamang siya nang biglang lumuhod sa harap niya ang binata. Inilahad ang isang maliit na kahon na may kasamang isang rosas. Babe. Matagal ko na tong gustong gawin, babe. Matapos nang nangyari sa'yo nung nakaraan, natakot na talaga ako na baka mawala ka pa sa akin. Bahagyang ngumiti si Kayden. Mahal na mahal kita, Nathalie. I want to spend the rest of my life with you. Gusto kong bumuo tayo ng sarili nating pamilya at magkasamang abutin ang ating mga pangarap. Nathalie, will you marry me? Tuluyan nang umagos ang mga luha ng dalaga. Hindi may paliwanag na saya ang nararamdaman niya habang nakatitig siya sa kanyang nobyo. Maya-maya lang ay nalipat na ang tingin niya sa isang magandang singsing na laman ng kahon. Mas lalo lamang siyang naiyak nang makita niya yon. Sunod-sunod ang naging pagtango ni Nathalie habang patuloy na lumuluha. Yes, I will marry you, Kayden. Mahal na mahal din kita. Agad na tumayo ang binata at niyakap ang babae. Nagmamadali rin niyang sinuot sa daliri ni Nathalie ang singsing. Pagkatapos ay tsaka ito hinalikan sa labi. I love you so much, babe. I love you so much too, babe. Hindi napigilan ni Nathalie ang mapangiti bago yakapin si Kayden. Anong ibig sabihin nito? Biglang tanong ng isang babae. Ang mata niya ay nakatuon sa dalawa na magkayakap. Magpapakasal kayo? Paano na magiging anak natin, Kayden? Di ka pa rin ba titigil, Julie? Huwag mo na kaming guluhin, please. Walang nangyari sa atin, kaya imposibleng maging ama ako ng dinadala mo. Ikaw lang ang lalaking kinabaliwan ko, Kayden. Wala akong ibang gustong makasiping kundi ikaw lang. Naging seryoso ang mukha ni Nathalie. Lumayo siya sa lalaki at hinarap ang dati niyang kaibigan. Marahan siyang naglakad palapit dito. Ni hindi man lang niya inaalis ang tingin kay Julie. Sa tingin mo ba ay maniniwala pa rin kami sa kabaliwan mo? Seryosong tanong ni Nathalie. Matagal na tayong magkaibigan. Kaya naman, alam ko na ang pasikot-sikot ng bituka mo. Ang mali ko lang, naniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Nagsasabi ako ng totoo. Magkakaroon na kami ng anak. Kaya naman, kami ang dapat na magpakasal. Napatingin si Julie sa singsing na nasa daliri ng babae. Ako dapat ang nagsusuot niyan. Akmang aagawin ni Julie ang singsing na nasa daliri ni Nathalie, ngunit mabilis itong nailayo sa kanya. Bago pa siya makapagsalita ay lumagapak na sa pisngi niya ang palad ng dati niyang kaibigan. Ang akala ko ay kaibigan kita. Almost sister na nga tayo, di ba? Ni minsan, hindi pumasok sa isip ko na magiging magkaribal pa tayo sa iisang lalaki. Hindi na napigilan ni Nathalie ang galit niya at mababakas yon sa kanyang tinig. Sinubukan ko pang pigilan ang nararamdaman ko para kay Kayden. Kasi gusto kong magparaya. Gusto ko na siya, noon pa man. Pero mas inuna ko pa ang isipin ka. Ang akala ko ay ganun din ang gagawin mo sa akin. Pero nagkamali ako. Makasarili ka at hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo kahit nakasasakit ka na ng iba. Ako ang nauna sa kanya, Nathalie. Sa akin dapat siya. Hindi naman basehan ng pagmamahal ang kung sino ang nauna. Ako ang gusto niya. At gusto ko rin siya. May karapatan kami para piliin ang isa't isa. Pero hindi mo yun maunawaan. You betrayed me.
Paano ko magagawang intindihin yon? Gayong inagaw mo ang lalaking dapat ay para sa akin. Wala akong inaagaw sa'yo, Julie. Hindi mo siya pag-aari sa simula pa lang. I don't care. Wala akong karapatan para sermonan ako. Mas lalo lamang nanggigigil sa galit si Julie at agad na sinugod ang kanyang dating kaibigan. Bago pa siya makalapit sa babae, ay humarang na sa gitna si Kayden para awatin siya. Ginawa ni Julie ang lahat para lamang maabot si Nathalie, ngunit nabigo siya. Mas malakas sa kanya ang lalaki na wala man lang kahirap-hirap siyang hinila palayo. Ano ba, Kayden? Bitawan mo nga ako. Tuturuan ko lang ng leksyon ng babaeng yan dahil hindi siya marunong lumugar. Ikaw ang hindi marunong lumugar, Julie. Pabatong binitawan ni Kayden ang babae. Bakit ba hindi mo matanggap na si Nathalie ang mahal ko at hindi ikaw? Ako dapat ang mahal mo, Kayden. Hindi na napigilan ni Julie ang kanyang pag-iyak. Ginawa ko naman ang lahat para mapansin mo ko, di ba? I'm sorry, Julie. Kahit na ano pang gawin mo, ay si Nathalie talaga ang tinitibok ng puso ko. Mariing napailing ang babae. No, hindi ko matatanggap yan. Sinubukan pang yakapin ni Julie si Kayden, ngunit agad naman hinila ni Nathalie ang lalaki. Subukan mo lang siyang landiin sa mismong harapan ko at ako mismo ang makahaharap mo. Nagbabantang singhal ni Nathalie. Tingin mo ba ay matatakot pa ako sa'yo? Bahagyang natawa si Julie. Umalis na tayo rito, babe. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makapagpipigil ng sarili ko. Hinawakan ni Nathalie ang kamay ni Kayden at agad na silang nagsimulang maglakad paalis. Bago pa tuluyang makaalis ang dalawa, ay humarang na sa daan nila si Julie. Hindi kayo makaaalis dito hanggat hindi ko nakukuha si Kayden. Julie, tumigil ka na. Huwag na nating pagurin ang mga sarili natin, okay? Just leave us alone, Julie. Huwag mo nang hintayin na idemanda pa kita. Nagbabantang singhal ni Kayden. Kaya mo ba talaga akong idemanda? Baka nakalilimutan mong dala-dala ko sa sinapupunan ko ang magiging anak natin. Pwede mong lokohin ng ibang tao, pero hindi kami. Bigla na lang napangiti si Kayden nang makita niya ang pagdating ng isang lalaki. Kanina pa kita hinihintay, Carl. Dala mo na ba ang pinakukuha ko? Yes po, sir. Inabot niya ang isang pregnancy test kay Kayden. Mas lalo lamang lumawak ang ngiti ng lalaki bago niya binaling ang tingin niya kay Julie. Ito magpapatunay na hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi ako ang ama ng pinagbubuntis mo dahil hindi ka naman talaga buntis. Agad na nataranta si Julie. No! Hindi totoo yan! Buntis ako at ikaw mismo ang ama, Kayden! Binalak na naman ni Julie na lapitan ang lalaki, ngunit pinigilan na siya ni Nathalie. Mas lalo lamang yung nakadagdag sa galit na nararamdaman ng babae at puwersahang pinaalis sa harap niya si Nathalie. Stop it, Julie! Dito na magtatapos ang kahibangan mo. Hinila ni Nathalie ang buhok ng babae. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na hindi ikaw ang mahal ni Kayden at hindi mo siya makukuha. No! Sa akin siya! Sa akin lang siya! Si Carl na ang pumigil kay Julie na masundan sina Nathalie at Kayden. Magkahawak ang kamay nilang dalawa na sumakay sa elevator at hanggang sa makalabas sila sa kumpanya ay magkahawak pa rin ang mga kamay nila. Sa kabila ng naging pagtatalo nila ni Julie, hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman ni Nathalie ng mga sandaling yon. Pakiramdam niya ay natanggalan siya ng tinik sa tagiliran niya dahil nasabi niya ang lahat ng gusto niyang sabihin kay Julie. Mabilis lumipas ang mga buwan. Palaki na ng palaki ang tiyan ni Nathalie. Mabuti na lang at kasal na sila ni Kayden. Malapit na siyang manganak kaya doble ingat na siya sa kilos. Hindi na ako makapaghintay makita ang anak niyo, Nathalie. Sigurado akong magiging maganda rin siya gaya mo. Ani Manang Edna habang nakangiti. Nako Manang, nambobola pa po kayo. Hindi yan nga ang dahilan kung bakit nabihag mo si Sir Kayden. Magsasalita pa sana si Nathalie nang bigla siyang napangiwi sa sakit. Mula sa tiyan niya, kumalat agad ang hapdi sa buong katawan. Manang, aray ko po! Nathalie, manganganak ka na ba? Napayoko si Manang at napansin ng tubig sa paanan ng babae. Sandali, tatawagan ko si Sir Kayden. Manang, parang hindi ko na ho kayang hintayin si Kayden. Lalabas na ho ata siya. Halika na, may driver sa labas. Ihahatid ka namin. Inakay agad ni Manang ang babae.
Sa biyahe ko na lang siya tatawagan. Sige po, Manang. Salamat. Habang nasa biyahe, walang tigil ang sigaw ni Nathalie sa sakit. Pagdating sa ospital, agad siyang inasikaso ng mga nurse at dinala sa delivery room. Ilang minuto pa, dumating na si Kayden. Halatang taranta. Diretso siya kay Manang Edna na hindi napigilang mapatitig sa hitsura ng amo. Sir, saan ka ba galing? Daig mo pa ang ginahasa. Manang naman! Nakita niyo ba ang sarili niyo sa salamin? Napalingon si Kayden sa salamin sa di kalayuan. Nilapitan niya ito at napapikit sa nakita. Wala siyang suot na sapatos at tsinelas. Nakayapak lang siya. Pangtulog ang damit pero pamasok ang pantalon. Nasaan ka ba kanina nang tawagan kita? Usisa ni Manang. Sa kumpanya ho. Doon ako nakatulog. Nagising lang ako sa tawag niyo. Napailing siya. Kamusta si Nathalie? Pwede ka nang pumasok. Nasa delivery room siya. Salamat po. Ako na ang bahala. Agad na pumasok si Kayden. Sakto namang narinig niya ang malakas na iyak ng sanggol. Napatingin siya kay Nathalie at marahang lumapit. Babe, okay ka lang? Tanong niya, halatang nag-aalala. Bakit ngayon ka lang? Akala ko ba sasamahan mo ko? Sorry babe, na-traffic ako kaya na late. Napasimangot si Nathalie. Bakit ganyan ang itsura mo? Wala ka man lang matinong suot? Nakayapak ka pa? Napakamot si Kayden. Nagmadali na ako eh. Muli nilang narinig ang pag-iyak ng sanggol. Sabay silang napatingin at napangiti. Pinagkatiwala na muna nila sa mga nurse ang lahat. Pagkalipat ng kwarto, dinala na sa kanila ang sanggol. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong ni Nathalie habang nakangiti. Grabe babe, ako ang nagbuntis pero mukha mo ang nakuha niya. Ayaw mo ba nun? May babaeng version ka na ng isang ako. Sabay ngiti ni Kayden. I want to name her Kylie. Tinitigan siya ni Nathalie, tapos ay tumingin sa anak. I like that name. Bagay sa kanya. Thank you so much babe. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Buo na ang pamilya natin. Masaya rin ako babe. Ako dapat ang magpasalamat dahil minahal mo ko. Mahal na mahal kita, Nathalie Verzon Enriquez. Mahal na mahal din kita, Kayden Lloyd Enriquez. Hinalikan ng lalaki ang noo ng kanyang asawa, pagkatapos ay tsaka naman kinarga ang kanilang anak. Hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman nila ng mga sandaling yon. At hanggang sa lumipas ang maraming buwan ay nagpatuloy ang saya na yon. Naging tahimik na ang pagsasama at pamumuhay ng mag-asawa kasama ang kanilang anak. Ang huling balita nila tungkol kay Julie ay nasa isang mental hospital na ito. Ang kwento ng pagmamahalan ni Nathalie at Kayden ay isang patunay na may mga taong sadyang hahadlang sa inyong pagmamahalan. Hindi mo man kakilala o minsan ay malapit na kaibigan mo pa, dapat ay handa kang ipaglaban ang inyong nararamdaman. Nakalulungkot man ang sinapit ng pagkakaibigan ni Nathalie at Julie, naging dahilan naman yon para maging matatag ang pagsasama ni Nathalie at Kayden. Tunay ngang hindi lahat ng tinuturing mong kaibigan ay kaibigan din ang turing sa'yo. At hindi rin lahat ng kaya mong gawin para sa iyong kaibigan ay kaya rin nilang gawin para sa'yo. Ang mundo ay puno ng mga taong mayroong magkakaibang pananaw, pag-uugali at mga paninindigan. Hindi lahat ay dapat mong pagkatiwalaan, kaya dapat ay maging maingat na lamang. Wakas. Hello po! Maraming salamat po sa pakikinig sa mga kwento ng Dear Selen. Ngayon naman, shout out sa ating mga avid listeners gaya ni na G from Pampanga, Angel Lapugot from Hong Kong, Lina Almazan from Batangas City, Melody Cornelio from Negros Oriental, Michelle Ambrosio from Cotabato City, Leia Jane Itulid from Aklan, Lizelle Mantiquilla from Kuwait. Hello din to Diana Lynn Delfinado from Singapore, Melogen Serafin from Francisco, Quezon, at Ivy Dizon from Rosario, Batangas. Muli, maraming salamat po at tara, sabay-sabay po tayo sa pakikinig sa iba pang kwento ng Dear Selen.